Songs like Sahod, Takip Silim, Businessman, Para sa Bayan, and Basta't Kasama Ka, she continues to show her range as a true OPM artist. Tonight, she brings her voice, her story, and her original song, Tingala. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Lyra Bermudez. Paikot ang mundo nitong paligid mo, sa sobrang dali na maging mapangmata sa mga nais mo na gawin. Malalayong gustong abutin, marating mo man sila, laging may nasasabi. Subalit lagi kong alam na habang ako'y naniniwala, hinding-hindi mawawala mga di ba natatamasa, makakamtan isa-isa. Kahit masabihin nila, lagi ako't ako'y nakatingala. Sa nasubok at tila kasinta, sa dinami-dami na nalakapusta na mga rason, kailangan tugon na dapat gawin noon at ngayon ay nastahilan ko para lalong sipagan, dahil hindi madali mabuhay dito sa bayan natin. Mahina ang loob, kaya atin magkalukapan sa paa, bawal ka pulikatin. Lagi manalig sa mga nakaplano kahit hindi ka masyado binihayaan ng tao sahod na parang balato ng malupit mo na amo, pero bihira ang trabaho kaya bawal magreklamo. Sangkahig sangtok ka ang buhay, subalit kakapit tayo ng matibay. Kahit pasabihin nila, kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, nagkirabot ako'y habang ako'y naniniwala, hinding-hindi mawawala mga di ba natatamasa, makakamtan isa-isa. Kahit masabihin nila na di abot, ako'y nakatingala. Habang ako'y naniniwala, hinding-hindi mawawala mga di ba natatamasa, makakamtan isa-isa. Kahit pasabihin nila na di abot, ako'y nakatingala. Na di abot, ako'y nakatingala. Maraming salamat, Lyra. Ang ganda ng tingala, di ba? Grabe. Very personal, very honest, and very different from the kind of sound that many people may know you for. Alam natin na marami ang nagkakakilala doon sa'yo through your collaborations in hip-hop, urban music, especially with Glock 9. Pero dito sa kantang ito, mas parang narinig namin si Lyra as a songwriter, di ba? As a storyteller, as an artist speaking from the heart. So welcome to Sessions with Brian Yamsuan, Lyra. Thank you po. Thank you for having me. Yan, di ba? Alam mo, what makes this song even more special is that you wrote and composed it yourself. The title alone, Tingala, already says so much. Parang paalala siya na kahit mabigat, kahit malungkot, kahit minsan parang mag-isa ka, may dahilan pa rin para tumingala. Huminga. At syempre, di ba? Kumbaga, itong pagra-rap mo sa generation mo ngayon, parang bilang na bilang yung mga lady rappers kasi ngayon di ba? Kumbaga, yung gusto mong mag-rap, gaya mo, it's by choice, parang
may distinct ka among your peers, yung passion mo. Kumbaga, saan yung hugot mo dito? Saan ang gagaling yung parang, bakit mo dinagdagan ng gantong flavor na, uy, rock ako, kanta ako, tapos rap ako. Rap. Pagdating po kasi sa rap, nagsimula po yan talaga sa parang challenge sa akin ng isang kasama kong singer before. So parang from other country, bumalik siya dito ng Manila. Then parang nag-hangout lang kami, nag-catch up. And then sa isang lugar na yon, merong band na tumutugtog. And then parang ni-request sa kanila yung song na if alam nyo yung bagsakan na song. Oh. And then sabi sa akin ng friend ko na dapat pagbalik ko dito, kinakanta mo na yan. Doon po nag-start yan talaga. Doon talaga. So parang jam lang siya. Opo. Tapos nakita na, uy, pwede, di ba? Di ba? Itong Since Tingala is such a personal song to you. Sinong taong naiisip mo na sana marinig niya to at makatulong sa kanya? Well, gusto ko po sanang iparating ito, unang-una sa sarili ko. Talaga? Opo. And syempre sa mga tao rin po na minsan, hindi po talaga natin maiiwasan yung pag meron tayong mga pangarap sa buhay. Yes. Meron talagang mga nagsasabi na, ay masyado namang mataas yung pangarap mo. Parang ganito na lang yung gawin mo, parang mas meron ka pang future sa ganyan. Pero may mga tao na parang, ito talaga yung gusto kong gawin. Dito talaga ako masaya and dito talaga yung parang, ito talaga yung parang, anong tawag dito? Gusto kong gawin. Gift ko. Parang gift mo. Parang ito na yung ambag ko sa lipunan. Yes, oo. Ganun, So diba? parang yun ang yun ang gusto kong maiparating sa kanila na kahit anuman ang sabihin nila, huwag kang makakalimot na tumingala. Yeah, tama. Alam mo, yun yung essence itong kanta eh. Kasi parang yun, di ba, putting God first, Yes. and believing in yourself. Yun ang lagi ko sinasabi rin sa mga tao when I talk to them. It's believing in yourself. Self-love muna. Yes po. And then, don't forget, syempre, yung pagtitiwala natin sa Panginoon na lagi siya nakaagapay sa atin. At the same time, huwag ka makontento sa okay na lang. Yes po. Strive for more, strive for better. Parang lagi kang pushing yourself to excel para Yes at least yung value mo, yung relevance mo in life, nandyan pa rin, di ba? Yes. And syempre, when you look back at the younger Lyra, the girl who started in music early, you were just 13 years old when you joined Protégé and were known as the pop sweetheart, di ba? Grabe, no? Pop sweetheart di ba? Ano ba yung nagbago sa pananaw mo ngayon about life and love now that you are, kumbaga, 15 years after, 28 years old ka na ngayon? Kumbaga, ano yung nagbago dun sa stage na, yun nga, pop sweetheart ka, tas ito na, Lyra, may creative control sa music niya. To be honest po, hindi po talaga siya naging madali. Lalo na kami before from Capiz. I was born in Iloilo. Then lumaki ako sa Capiz. And then makipagsapalaran dito sa Manila. Sobrang hirap po. Bukod sa madaming competition din talaga. Oo naman talaga. Tapos parang, syempre, ang dami mong kailangan daan ng challenges kasi hindi lang siya ganun. Makuha mo isang agad hirap. ang gusto mo makuha. So parang, ang natutunan ko lang is parang dapat talaga hindi mo sinasara ang self mo and ang isip mo, pati na yung heart mo sa mga learnings every day. Yes, So totoo parang, yan. kasi araw-araw talaga, sabi ng iba parang ang galing-galing mo na. Pero, yun nga ang laging sinasabi ko. Ang sabi rin ng papa ko lagi sa akin, huwag mo lagi papasukin sa isip mo. Oo. Yung sinasabi nila na ganon. Kasi meron at meron talaga everyday na mas better sa'yo. Yun, totoo. And may darating na mas magaling, may darating na mas mabango, may darating na talaga mas iniidolo ng tao. Pero yung sustainability nung who you are, yun dapat hindi mawala. And at the same time, sabi ko, yung continuous study. Opo. Yung pag-aaral, yung drive to improve every day. Ako, kahit na nandito na ako sa estado ko, ganun pa rin ako. I still learn, I still study, I Yes, po. still read. Kasi yun yung essence ng buhay eh. And yung everyday na tao na nakakausap mo, you learn more eh. Yung nakakausap mo, nakakaupo mo, tapos nakikita mo yung buhay nila, and then at the same time, it adds to yung ano mo eh, yung overall approach mo sa buhay. Kasi minsan, ba't siya? Malungkot ako ngayon, tapos may nakausap ka na mas may malungkot na kwento sa'yo. Parang, ay, okay pa pala ako. Opo. Tapos yun, ito na. Pagharap mo ng buhay, iba na, di ba?
So, ito, from acoustic to hip-hop to this more introspective indie pop alternative sound, parang ang dami mong versions as an artist. Right now, how would you describe the Lyra that we are hearing today? Well, for now po, I am still looking pa or hinahanap Searching ko pa ka pa. talaga. Searching ka pa dun Oo. sa lahat, oh. Tinitingnan ko pa kung ano talaga yung talagang for me. Yung sound mo. Nasa ganong stage pa rin po ako eh. Hindi ako yung, ay hindi, ito na ako. Ito Okay na na ako. ako, Oo. Nasa ganong stage pa rin ako. Kasi parang everyday, meron pa ako nakikita na parang okay sa akin tong ganito. Parang okay sa akin tong ganito. Parang mas okay gawin ko yung ganito. So parang gano'n. So, exploring ka pa. Exploring pa po Ando ako. ka pa sa search ng lahat ng pwede mong gawin sa buhay mo. Lalo na sa music. Yung sa musicality mo. Yes po. Nasa So, ganun pa rin ako. Ando ka pa rin sa gumagawa ka pa rin, nag-create ka pa rin ng music, nagko-compose ka pa rin. Opo, yes po. Hanggang ngayon. Yes po. So, ano yung inspiration mo doon? Pagka nagsusulat ka, ano yung mood mo? Paggising mo, may maisip ka, may napanaginipan ka. Depende kung Kasi usually... si City, ganun, di ba? Napanaginipan niya yung kanta niyang para sa akin eh. Usually, may mga songs po na maiisip mo, yun ang tinatawag nila minsan na 3 a.m. thoughts. Yan. Or minsan, meron naman din po na parang meron ka lang, makakuha ka lang ng isang line or isang topic na isang upo mo, Yun na yun. papasok siya. May Gagawin mga na. ganun naman. Doon na Opo. mag-circle Opo. yung thoughts mo at yung composition So, mo. parang iba-iba po talaga ang scenario. Oo, tama. Si Lyra pala, di ba rapper siya kung? Mm. Kaya pala, nalaman ko, kamag-anak siya ni Glock 9. Oh, Oh, talaga ba? pareho silang walang apelyido. Yeah! Sabi ko na eh. Pasensya na ho kayo. 150. 150 din. Pero 150 to, mga tito feels lang talaga. Ganun talaga ang buhay. Alam mo, kakalabas lang ng report ng Billionaire News, tare, 534 million views lang naman daw sila. So, okay lang yun, di ba? So, Eh, di ba? So, 500 milyong ulit na mapapanood yung joke mo. Okay na tayo doon, di ba? At least happy ka na, di ba? And I think what makes Tingala special, it's not just a song, it's about looking up at the sky, di ba? It is about choosing to keep going, choosing to hope, and choosing to find light even in a difficult season. Lyra, thank you for sharing that very personal side of yourself with us tonight. And later, we will hear another side of you as you take on a timeless classic. I'm never gonna say goodbye. Kaya huwag kayong aalis. We will talk about hugot and hope dito lang sa Sessions with Brian Yamsuan.